Good evening, welcome back sa ating channel, Nitsa Shop. So ito yung mga nepenthes natin na seed grown. Ito yung mga mirabilis natin. Dati tinatawag pa natin silang hybrid, pero may nag-comment na iba na dun sa mga nagpo-post ng mga hybrids ng mirabilis. Sabi nila it's simply mirabilis kasi nga naman cross yun ng mga mirabilis rin, no? Tulad ng Viking. So para maging simple rin at madali sa buhay natin, tawagin na lang natin mirabilis. May point naman talaga kasi ang mirabilis, although may mga iba't ibang kulay yan, like, ayan, may mga green siya, tapos tingin tayo sa medyo maaraw na part. So nyo, kahit na nasa pinaka maaraw, may mga green talaga na mirabilis. Tapos may mga speckled, may mga pure red rin, wala lang mga ano. So ito pala pure red. So ayan, iba-iba yung kanyang mga variation. So mirabilis pa rin yung lahat. So ang gagawin natin, kung hanggat maaari, pagsamasamahin natin dito, itanim natin ng isang taniman lang. Ba't natin itatanim ng isang taniman lang? Napansin ko kasi dahil pinulsa na natin sila, or mas pinaerawan na natin sila, hindi natin masabing pulsan kasi may shades siya na grapes. So tanim natin ng magkakasama, kasi natutuyo pagka nakaseparate sila ng per seedling tray. Maganda sana itong nakaseedling tray, kasi kung halimbawa may bibili o kaya halimbawa biglang init, pwede mong ipasok agad, o kung may bibili naman, pwede mong i-uproot agad ng isahan na hindi magkaka kumbaga buhol-buhol yung kanilang mga dito, kanilang roots, no? Kaya lang problema, pag diniligan mo siya, ang bilis matuyo kasi nga konti yung medium, although nakapatong na yan sa sphagnum moss rin, bilis matuyo Kaya kung yan ay magkakatabi, so pagka diniligan mo, ma-absorb na ng buong tumpok ng sphagnum moss yung pinandilig mo. So ayan, in a way, mas even mo silang madidiligan. So lalo na yung ganito, tignan nyo, napakakapal na, halos hindi na madiligan yung medium sa sobrang kapal. So ayan, kasi iba dito tinanim ko ng dalawa sa isang hole, no? So inisip ko pati itong Bicol Karata, ganoon na rin ang i-setup ko. Total, ito yung collection naman natin, at wala pa sa isip ko na ibenta. Hindi pa naman ganun kaganda. Kung ako bibili, hindi pa ako masyadong may impress sa tsura nila, unless yung bibili talagang experienced na alam niya kung paano pagandahin, no? Pero ito maganda rin, may mga feature din. Pero nailagay kasi natin yan dito sa may mga bees, kaya tingnan nyo, hindi yan peste, kundi yan ay propolis or resin ng mga bees galing sa ibang halaman. Alam nyo ba na itong resin na to, anti-pest yan? Kaya okay rin pala na ilagay ko doon. Pero ngayon, mas gusto nating makita yung natural na ganda niya, kaya dito na nilalagay. So isa pa, nilabas ko na rin yung mga nepenthes natin na nasa loob. Plano ko rin silang i-set up dito. Nag-iisipan ko kung paano ko i-set up ng maayos, kasi medyo marami yung nepenthes natin. Abutin hanggang dun sa area ng mga Venus flytrap, sun juice. So siguro okay lang kasi may mga shade na naman tayo ngayon. Diba? So planong tanggalin yan, maaring bawasan ko na lang. So ayan, ito pala, ngayon ko lang napansin to kumbaga nagpe-perk up na ulit si X Jariano. Tingnan nyo, ang laki ng leaf. Mantalang yung mga naulang leaf after niyang magbulaklak, ang liliit. Liliit lang. Ngayon ito, ang laki. So meron na rin palang diesel yan. Ayan, ganda ng
Okay, so laki oh. Sana tumuloy yung ilan yung bison na yan. 1, 2, and 3. Hindi ko alam kung meron pa siya sa ilalim. Pero ayan, yung labas, nasa labas 3. Tapos, eto pala, ayan o, may bison na rin. Diba? Tsaga-tsaga lang rin talaga. Ito pala, munti ko na makakalimutan, ipopropagate ko rin itong Pingicula primuliflora kasi last na natin ito eh. Tara, i-uproot na natin to. Lagay na natin doon sa saan natin siya ilalagay. Pakita ko sa inyo, i-share ko rin pala kung ano yung nangyari dito sa loob. Actually, ito yung aking gustong bigyan rin ng update. Isama ko na sa video na to. So kung natatandaan nyo, nag-propagate tayo ng Helianthora last time. Actually, pinicturean ko rin to, binidyohan ko rin pala. Kailang di ko yata na-upload, pero na-upload ko yata sa Facebook ko. So, ginawa ko, nung umuulan at nagkabaha-baha sa Maynila, ay nilabas ko siya doon. Sabi ko maulan naman at pasensya na sa mga nakasampay. Nilagay ko siya doon sa labas kanina. Kung saan nakalagay yung mga nepenthes. Nung nilagay ko siya doon, sabi ko lagi naman na ulan, so makakatipid ako sa pandilig. Tapos may acclimate ko sila sa mas harsh na condition, mas mahangin. Tapos yung pressure nung kumbaga impact ng ulan, no? Raindrop sa kanila, makatulong rin yun para magkaroon sila ng challenge, tumigas-tigas yung halaman. Pagkakamali, may unexpected na pangyayari. After umulan, biglang uminit. So, ginawa ko, pinasok ko uli. Problema, no, pinasok ko, uminit na. Mga 2-3 araw na mainit, dire-diretso. So, nangyari, natuyo yung iba na propagation natin. Tulad na lang, halimbawa, ayan, nagkaroon ng mga pangingitim na ganyan. Ay, pangingitim, pagbabrown. So sabi ko, nako, mukhang yung timing ko mali na naman. Naulit ko na naman yung mali ko dati sa propagation ng Helianthora ko, na isang mother plant na nasayang. Yun yung isa sa pinakamalaking mother plant ko ng Helianthora minor na natuyo. At natira na nga lang, ito na lang yung ito, nag-iisa na to na propagation, yung kanyang alaala. Pero at least nabuhay pa rin yung nag-iisa na yan. Pero kung naging successful yan, siguro nasa around 15 na propagation yan. Sa 15, isa lang yun nabuhay. Ganun kasakit yung nangyari last time. No? So, kung mangyayari na naman, sabi ko, yari. So, ginawa ko, diniligan ko ng diniligan, at di ba nga, ito, ang ginawa ko ngayon, nag-go ulit tayo ng bagong bag para mailipat yung mga McDonald's hybrid natin and Saraceno hybrid dito sa lugar na ito. No, so, tingnan natin kung anong mas maganda. Kasi itong mga propagation ko dito ng Helianthora, pure perlite talaga to. Kung etong nandito sa kabila, may mga sphagnumos yan sa paligid ng plants, kikita nyo, hanggang ilalim Ito, pinatong ko lang yan. Ayoko nang hugutin. Kasi gumanda na sila. So, eto, pinatong ko lang. Tapos pinatong ko lang yung live sphagnum sa paligid. Kaya kung mapapansin nyo, parang nakaangat yung mga sphagnum yan compare dito na parang nakatanim. So eto, pinatong ko lang. So parang cactus lang yan, or succulent na pinatong mo sa media na perlite. Pero nakikita ko parang mas maganda pa nga naging epekto. Tingnan nyo, nagkaroon na ng mga bagong growth. At sa tingin ko meron na ring roots yan. Nagka-eureka moment tayo dito sa pagka dun sa failure natin, natuto tayo na okay pala na pure perlite yung medium. Pinisilip-silip ko ngayon, sabi ko okay lahat. May mga ilan dyan na talagang mamamatay na kasi nga nagtanim kayo sa basang medium na sphagnumos, pero parang mas okay sa kanila pure perlite, you know. Diba, maganda lahat yung nandito. Dito na lang syempre dito dahil talagang matutnat na yan kasama yan sa natuyo sa labas Pero yung tumubo na panibagong, eto yan
tumubo ng bagong picture, buhay. Diba? Tapos ito, single picture yan, kaya kumbaga hindi chance talaga niya mabuhay. Ito pala ano na, tanggalin na natin to, wala na to. So yung mga ganito, yan na natin dyan. So ito, hindi ko muna tatanggalin kasi may green pa, baka meron pa siyang pinaplano sa ilalim, no? Kaya muna natin siya. Tapos ito namang nandito, parang mas maganda yung meron akong dito pinropagate na talaga. Sabi ko alam ko mabubuhay ito pero nung nakaranas ng pagkatuyo nga, nag-decline yung itsura nila at sabi ko mamamatay. So ang ginawa ko, nilipat ko ng pwesto at ito na nga, mukhang mabubuhay ito. Pati ito, tignan nyo yung dahon niya, nasanggi ko yan, so napunit, ganun ka-delicate ang Helianthera. Masanggi mo lang na medyo konti, punit yan or makakrak, masisira. Pero ito, tinan mo, ilang araw na yan nag-crack, buhay pa rin yung picture. So para lang naging ordinary na dahon yung dulo niya, tapos nabuhay, no? Ang kagandahan parang lumapad pa yung area ng photosynthesis kasi nag-widen no? Tapos napansin ko rin dito sa ibang mga propagation natin, may mga bagong tubo ng picture. Dito, talking about picture, tignan nyo itong picture na ito, dalawang picture to, diba? Tapos may patubo na isa. Tignan nyo kung gaano kalaki yung bagong tubo, samantalang walang ugat siya, diba? So yun yung maganda sa Helianthera, na kapag napalaki mo na siya tapos pinropagate mo, hindi ka na magbabalik sa zero, yung parang yung maliit uli siya. So tutubuan na siya ng malalaking picture. Parang ito, tingnan niya, ito galing to sa malaki na mother plant ko dati, tumutubo na sa kanya, yan, medyo malaki. Bakit nga pala nagkaroon ng parang ay hindi, tubig pala, kala ko nakarak ko rin karak ko ba to? Oo, nagalaw ko nga siguro to nung dito, nung nilipat ko siya. Tingnan niyo, diba? Ano rin kumbaga kulang rin ako sa practice. So ayun, nagka-crack, pero kahit na nagka-crack siya, nabuhay naman. Tapos ito yung natutuwa ako kasi ito yung pinaka grabe kong pinropagate na Helianthera. Yung isa, dinamihan ko yung propagation, so siya pa yung nanatiling green, sabihin di siya natuyo, na pinirapiraso ko siya, no? So happy ako dyan sa mga outcome nila. Tapos eto naman sinutans, medyo parang nagustuhan niya yung pwesto dito, mabilis siya mag-produce ngayon ng bagong picture. So ayan, ito naman si Ciliata, may mga I think bagong growth point siya. So plano ko na itong hatiin kapag nag-produce siya ng maraming matured picture, kasi mas kumbaga beneficial yun sa akin at sa mga bibili sa akin kung mga matured picture na tong mga Ciliata. In my part, itong mabibenta ko na mas mahal kasi matured Ciliata to. No, sa part naman ng bibili, syempre hindi na sila maghintay tulad ko na naghintay ako ng ilang buwan, no, possible na maging ilang taon pa yan kung may out mo ng mga maliliit pa. So maseri naman mag-alaga ng maliit na Helianthera, pero minsan nakakainit talaga kasi hindi siya ganoon kabilis lumaki yung mga picture ng Helianthera. Pero once na lumaki na yan at mag-produce na matured picture, yan, sunod-sunod na yan yung laki nila. Tapos ito palang mga makikita nyo yung paligid, pansin nyo, daming dahon, diba? So yung dahon na yan ay dahon ng pingicula, iba't ibang klase ng pings. So nagtanim ako ng maraming pings dito at hoping na mabuhay sila. Medyo alangan rin ako na magtanim sana ng pings kasi nga alam nyo naman itong setup natin, bag to bag means na siya, lagi may tubig,
Lagi may tubig tong ating setup. Something ayaw nila na masyadong matubig. So titingnan natin kung mabubuhay ha, kasi ano lang naman to, experiment, no? Huwag kayong mag-alala kung sakaling mamamatay lahat yan. Meron pa akong mga tawag dito, backup doon sa labas. Titingnan ko lang kung anong epekto ng matubig na setup, tapos pure perlite. Tapos may mga pinropagate pala or tinransfer, no, ng mga plants na galing sa labas. Ito mga Sarracenia, Sarracenia purpurea at saka Scarlet Bell, Citacina hybrid. Ayan, no? So update naman din sa mga tinanim natin na flower stock ng Helianthera. Yan, ayun pa, hindi pa siya nagpo-produce ng new growth na masabi nating successful, no? Ang maganda lang, ang tagal niyang mag-brown. Ibig sabihin may chance talaga na makabuhay tayo ng flower stock ng Helianthera, which is good thing kasi sa mga Venus flytrap, ang flower stock para sa akin na dito sa atin sa Philippines, ang bilis matuyo lalo na kung outdoor. Kasi nga hindi naman walang yung temperature drop, wala tayo nun eh. Pero samantalang itong Helianthera, kahit na initan sila, nasama rin ito, no? Nagpropagate ako dun sa initan. So hindi pa rin sila nag fully brown. Ayan, sa tingin ko tutubuan na rin to ng new growth. At pag tinubuan niya ng new growth, yan to na magiging itsura niya. Magkakaroon siya ng sarili niyang root system. Tapos yan, tubuan siya ng mga paisa-isang feature. Yung ionized ko na to, hindi ko alam kung paano ko pagagandahin. Pero kata-transfer ko na naman dito, baka maging komportable siya dito at maging gumanda siya, hopefully. Ayan. So ano pa bang pwede nating update dito? So makikita nyo, ayun yung setup ko ng ay, nilagay ko pala dito yung mga seeds ng BFP. Ayan, dyan na sila nakalagay. Kung parang may mga namatay, may mga nabuhay. So good thing meron tayong red and green cultivar. Hopefully yung red tumuloy kasi mahirap siyang, ang red cultivar na seed grown, hirap siyang hirap siyang mabuhay. Sa mga experiences ko dati, mga nauna yung matuluyan, pati yung mga Shenron variety. Pero yung mga yung mga parang usual na traps na ng typical, bilis nilang mabuhay. Pero yung mga kakaiba, rare, ayun yung parang hirap ako. No, hopefully ngayon mas makabuhay na tayo. Ayan. So ayan, ito lang yung setup ko na update natin ngayon. At ang plano ko ngayon nga mag-replant mamaya. At maglilinis rin ako dito sa area na to at talagang medyo madumi na. So bago tayo matapos tong video na i-transfer ko lang itong Pingicula primuliflora dito sa pot na to. Ipopropagate ko rin. At kung matuluyan, hindi ko na matuluyan talaga. Pero hopefully mabuhay natin. Sandali lang So ayan. Kuha muna ako ng ito pala, freezer. Fruit natin to primuliflora. So ayan, fruit na natin. So ngayon, natin to, kumbaga propagate natin pagka tinransfer natin. So magpasensya nyo na, medyo maliit yung primuliflora natin, pero wala tayong magawa dahil ito na yung last na primuliflora ko. Ayoko na naman bumili kasi kung mapropagate ko naman ito, mapaparami din natin. Hati-hatiin lang natin yung dahon. Magtira lang tayo ng ilang piraso. Ayan. So ito, itanim na natin to. Ito, for propagation. Tanim lang natin.
Kanina, nung nagakit ako ng sphagnum, nakakita ako ng isang sako pa ng perlite. Kasama pa yun sa mga binili nung dati. So meron pa pala tayong isang sako ng perlite. Kala ko naubos na natin. Kasi nakaubos ako ng isa nung before mag-tag-ulan. Tapos inubos ko yung isa nung gumawa ako na itong setup ng bag. So ito ipapatong ko lang ito yung mga leaf na nakuha natin dun sa helium, sa Primuloflora natin na mga dito. Hopefully mabuhay sila kasi wala na tayong Tingipula Primuloflora. Last na to. At itong last na to, ito yung napansin ko lang, meron pa pala akong Primuloflora. Kaninang umaga tinanim ko itong ibang dahon, tapos yung mas maraming batch ng dahon tinanim ko naman Thursday and Friday nakaraang linggo. Ngayon kasi nagre-record ako, Sunday ito. So makikita nyo mamaya yung difference ng growth na mabilis talaga mabuhay ang things. So may mga tinatanim pa akong mga ibang maliliit na things. Ayan, ang ganyang kaliliit. Yung cyclosecta naglagay rin ako dito, pero hindi ko lang kung mabubuhay eh. Kasi hindi maganda lagay ng mga cyclosecta natin ngayon, kahit yung mga nasa labas. Kaya naisip ko rin mag-propagate sa loob para makita ko yung difference, baka mas okay dito sa loob. So may space na naman ako dito sa loob para sa bago mga propagation. So dito na natin ilagay. So ayan, wala na lang naiwan. Pakita ko sa inyo yung itsura nila. So ayan yung mga things na tinanim natin. Ito yung mga ibang Primuloflora. So ito yung mga nauna ko itanim na nakaraan. May mga bagong growth na, yung mga mother plant. Pero yung mga bagong tanim, yan, nag-uumpisa pa lang silang magdilaw yung mga lumang leaf. Tapos yung mga bago-bago, ayan, so hopefully yan yung mga mabubuhay. Itong mga old leaf, wala akong kumbaga dyan kumbaga yung percentage ng pagkabuhay nila mababa. Pero tinanim pa rin natin para kung sakaling mabuhay, may additional tayong propagation. So ayun yung ibang yung cyclosecta. Hindi ko na sila hinati kasi maliliit yung cyclosecta na nilagay ko. Tumaob yung ibang leaf, kailangan natin kasi sa pagtatanim ng ng ping, kailangan ayos siya ng tanim. Pag nakabaliktad, medyo mahirap siya mabuhay. So ayan, hopefully mabuhay yung karamihan para maganda yung itsura ng bag natin. So yun lang. At mag-aasikaso na ako dito sa labas. Siguro hindi ko na i-video, or kung i-video ko man yung natapos na, kasi medyo gabol tayo sa oras. Wala tayong time mag video ng whole process. Tsaka hindi nyo lang siguro magiging interested sa inyo yun. Ang gagawin ko lang rin naman kasi hindi magiging interesting. hindi lang kayo magiging interested. So i-uproot, tapos tanim ko lang pa isa-isa. So ngayon nung pagkahawak ko ng tray, medyo mainit siya. So mas maganda siguro talaga kung direct ako sa medium, sa baba. So ito yung gagamitin ko, medium. Etong mga sphagnum moss na to, galing pa to kay Oli Sister Mambanesa yata. Binili ko to ng ilang sako, siguro nasa sa 20.
Pero mura ko lang nakuha. Kasi ito yung mga tira-tira nilang sphagnum moss na old stock. Kumbaga, siguro pinala nila. Kasi palipat sila ng bahay noong time na yun. So binili ko na lang yung mga sphagnum moss nila para hindi sila mahirapan maglipat. Diretso na dito. So yun lang muna. Mamaya update ko kayo kapag medyo naka-asikaso na tayo dito at may mga magagandang update. So yun lang muna. God bless and bye bye.